Ayan po mga kabiday, sa magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto, booking na booking po, ano? Ito hong si Undersecretary Claire Castro po mga kabida, ano po? Dito ho kay Miss Eden Santos. Ito po ay patungkol ho sa listahan po ng mga barangays na sinasabi ho ni Attorney Castro mga kabida na declared drug-free ng Philippine Drug Enforcement Agency po, ano? May ipinakita po ito hong si Miss Eden Santos na sinasabi hong listahan daw na tinukoy po ni Attorney Castro po makabida. No? Nung nakita po niya yung listahan, in fact hawak po yun ni Attorney Castro during the briefing na-surprise po itong si Miss Eden dahil ho yung sinasabi hong listahan puro numero lang po yun numbers of barangays lang po yun. Hindi yung pangalan talaga ng mga barangays na inaasahan po ni Miss Eden Santos mga kabida. Ang naka-surprise po sa kanya kasi ganun kakapal po yun Akala po niya mantakin niyo 4,027 lahat ng mga barangays po. Na-surprise po siya kasi yung ganun kakapal pala yung ibang mga pages po doon blanco. Okay, blanco po, mga kabida. Ito, pakinggan muna natin. Ito hong si Miss Eden Santos. Dito po, yung sasabi yung mga barangay na nasasabi natin drug clear, drug free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng drug cleared na mga barangay nationwide. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing, kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Ayun po, ang linaw. Nabudol po ito kung si Miss Eden Santos dito ho kay Undersecretary Castro Kaya nga, yun yung sinasabi ko po hindi ho tayo maniniwala doon sa sabi-sabi lang po hanggat wala ho tayong makitang konkretong ebidensya po Yung ginawa ho ni Miss Eden Santos nung press briefing po makabida kung saan tinanong po niya itong si Undersecretary Castro kung anong mga barangays po ito. Kasi ang purpose po doon is fact-checking po Ibig sabihin, gusto pong ma-fact check ni Miss Eden Santos kung ano ba talaga itong mga barangays na ito. Kasi ito yung sinabi po na 4,027 lahat Kumbaga ipinagmalaki po ng administrasyong Marcos na ganito karami yung mga barangays po mga kabida na declared as drug free kung tutuusin po wala po sa kalingkingan po yon kung ikukumpara sa panahong Duterte po mga kabida kasi umabot po ng 26,000 yung declared drug free po samantalang 4,027 lang po sa ilalim po ng Marcos administration okay, for 3 years mga kabida simula nung 2022 hanggang 2025. Okay, now ang tanong po dito bakit po naglabas po ng ganitong figure ito kung Marcos administration? Ni isang barangay po, wala hong nakita po dun Okay, puro lang po figure So, hindi ba sila pwedeng makakuha ho ng listahan mula mismo sa PDEA, Kung totoong meron pong 27 o 4,027 na mga barangays pinakalites na declared as drug-free po mga kabida, Kung maalala po ninyo, doon ho sa previous vlog ko po, kung saan po ay nag-react ito hong si Attorney Operario, mga kabida, dito ho sa statement po ni Undersecretary Castro. Sinupalpal po ni Attorney Operario po ito hong si Attorney Castro, dahil ho, ipinagmalaki na raw ng Marcos administration yung 4,027 barangay, samantala, na-eclipse ito hong numero na ito doon ho sa previous administration na accomplishments, mga kabida. Ibig sabihin, out of 42,000 na mga barangays all over the Philippines, nasa 10% lang po yung 4,027, Kung ikukumpara doon ho sa 76% po, na tangan po ng Duterte administration po, mga kabida. Okay? Yan yung nakakatawa po, para bang sugar coating lang po itong ginagawa po ngayon,
ni Attorney Castro po mga kabida, kaya po ng sinabi po ni Attorney Operario, para lang po pagtakpan ito hong bad news na ang campaign against illegal drugs sa Marcos administration is mas lalong lumala po mga kabida, no? Okay, imbes na nag-increase yung operation against illegal drugs, ang sabi po ni Attorney Operario, parang decreasing po, mga kabida. Okay? Pero itong 4,027, questionably pa po hanggang ngayon. Kasi wala po tayong nakitang list of names ng mga barangays, puro figures lang po, mga kabida, kung pagbabatayan po natin yung datos po ni Miss Eden Santos. Okay? So, sana po, tapat po itong Marcos administration, hindi po puro sugar coating lang po, mga kabida. Kasi, ang sabi po ni Attorney Operario, parang sugar coating lang po ito, dahil gusto kong pagtakpan yung bad news. Ano po yung bad news? Na imbes nag-increase sana yung operation po against illegal drugs dito sa Pilipinas. Kampanya po ng Marcos administration is lalo hong nag-decrease daw, mga kabida. Kasi yung mga barangays dati na wala na po yung mga droga, bumalik na raw Diba? Sana bigyan po tayo ng totoong picture. Yung actual talaga na nangyayari po, Kung sinasabi po natin na bumalik itong mga illegal drug traders dyan po sa mga barangays na yan na dati wala po, isabihin po natin, para magawan po ng solusyon po mga kabida, At hindi i-inform po natin ng public ang maling informasyon, mga kabida. Okay? I-supplement muna itong mga list of barangays na may mga pangalan. Okay? Hindi lang po yung figures, numbers lang, yung mga pangalan mismo para ma-fact check ng mga reporters, ng mga journalists na talagang totoo itong mga barangays na ito, bago po maniniwala po ang taong bayan na ganito na po yung ipinagbago po ng campaign against illegal drugs po sa ilalim po ng Marcos administration, mga kabida. Kaya nga minsan magdududa na ho tayo dito sa iba pang mga figures po na binigay ho ni Attorney Castro po, mga kabida. Kagaya na lang po dun ho sa mga personalities na naaresto po nila, yung mga personalities na sinampahan po ng kaso at yung mga personalities na na-convict. Kasi medyo may pagdududa ho dun ho sa ginawa ho ni Attorney Castro po, mga kabida. Mantakay nyo, binigyan po ng listahan, nag-supplement po ng papel para lang po patunayan na meron pong declared barangays po. Wala naman pong pangalan ng mga barangays po dun Puro lang po yung mga numbers lang po, ng mga numero lang po, Hindi talaga yung mga names of barangays po, Yun yung pinaka-importante Kasi yun yung subject ko dun sa tanong kung ano-ano yung mga barangays na yun. Kasi pwede naman po tayong gumawa po ng figures na ito yung numbers of barangays na declared drug-free. Pero saan yung patunay? Okay, paano ho namin ma-check na may mga barangays talaga? Ito talagang mga barangays na ito ang tinukoy po ng Philippine Drug Enforcement Agency na declared drug-free, mga kabida. Okay? So, it goes to show lang talaga na wala hong improvement yung campaign against illegal drugs po ng Marcos administration. So hopefully sana mag-supplement po ang PCO ng konkretong ebidensya para po paniwalaan po ng mga reporters o ng taong bayan ito hong mga sinasabi po ng Marcos administration po, mga kabida. So yun po, yung sinasabi hong sugar coating, okay? Sana nagkamali lang po si Attorney Operario ho doon, mga kabida. Maganda yung ginawa po ng Marcos administration laban ho dito sa illegal drugs operations. Okay? Sa ating bansa. So para po sa inyo, ano po ang pananaw at opinion ho ninyo dito? Dito ho sa na-discover po ni Miss Eden Santos, mga kabida, na wala palang pangalan yung listahan, puro lang po numbers of barangays,
lumitaw na parang nabudol ito kung si Miss Eden Santos, at most likely lahat ng mga reporters po ng Malacanang na nakatanggap po doon ho sa mga kopya o sa kopya po o sa listahan po ng sinasabi hong anti-drug campaign ng Marcos administration po, mga kabida. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.